Ang programang ito ay itid sa inyo ng Belkins Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Welcome po mga kabarangay Belkins, ang show po ninyo nakaagapay po natin sa kalusugan. Alam niyo po ba na kapag tumatanda tayo, usually, ay tinitingnan lang natin kapag may simpleng pagkalimot ka, ay bahagi na raw talaga ng aging. Pero may mga senyales po may mga symptoms sa kayo po sa pag-aaral sa siyensya na posibleng baka ito ay isang simptomas ng isang mas malang kondisyon na tinatawag na Alzheimer's disease. Ayon po sa datos po ng Department of Health, may 1 milyong Pilipino po daw ang may Alzheimer's. Paano kaya? Ano kaya ang madarama natin kung unti-unti na pong nawawala ang alaala ng ating mga mahal sa buhay? At para paliwanagan po tayo sa kondisyong ito, nasa kabilang linya po, wala pong iba, kundi ang ating kaibigan, si Dr. Josery Catindig de la Rosa. Eksperto po siya dito po sa kondisyong ito. Magandang umaga po tayo, live po tayo dito sa Barangay Belkins, Dr. Josery. Magandang umaga sa mga listeners po ng Barangay Belkins sa Radyo Veritas, gayon din po sa mga nanonood sa ating live stream. Opo, at nagpapakinggan po tayo buong nationwide, no? Magmula Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama rin po yung ating mga kapanalig na OFWs sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dok, unang tanong ko, ano po ba itong Alzheimer's disease? Okay, ang Alzheimer's disease po ay ang pinaka-common o ang pinaka-pangkaraniwang uri ng type of dementia. So 60 to 80% po ng may dementia o pag-uulyanin ay sanhi ay ang Alzheimer's disease. So pag sinabi pong dementia, ito po ay pagbabago o pagdeteriorate sa ating intellect, sa ating cognition o sa Tagalog po yung huwisyo. At ang example po ng pagdeteriorate na yan ay sa ating memorya. At bago po matawag na dementia, kailangan po nakakaapekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at eventually po maaaring magbago ang ugali, hindi lamang ang memorya kapag po nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Kasi po sa kultura ko nga natin di ba? Palagi sinasabi na kapag tumatanda ka, kasama na yung masyadong makakalimutin, ika nga, di po ba? Ano po bang diferensya ng pagkakalimutin lang o simpleng pagkakalimutin dito sa pagkakaroon o ng tinatawag ng Alzheimer's disease? Okay. So, sa atin pong lahat, kahit po hanggang sa pagtanda, normal ang pagiging makalimutin, ngunit paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Opo, pag ito po ay nagiging madalas at lumalala na siya, yung ating pagiging makakalimutin, na nakakaapekto na po sa pang-araw-araw na pamumuhay, ay maaaring simptomas na po ng dementia. Ito po ang hindi normal. So ano pong example nito? Example nito, sir, ilang beses kang uminom ng gamot. Oo. Kasi nakalimutan mong uminom ka na. O hindi ka uminom ng gamot kasi akala mo uminom ka na. Uminom ka na, oo. Opo. Pero kung isang beses mo lang nakalimutan na alala mo naman, uminom ka, yun po ay normal. Example din po, naglaba ka, nakalimutan mo lang isampay, pero mamaya naalala mo ulit, lumabas ka. Oo. Ang dementia po, nakalimutan niya talagang naglaba siya. O kaya nakalimutan pong binuksan ang kanilang kalan, nasunog na po yung mga kinakain. So yan po yung example ng pagkakaiba ng normal na pagiging makakalimutin sa dementia, naaapektuhan na po ang activities. Kumbaga may habitual pattern, Dok, ano? Observable pattern. Yes. Every day. Tapos naapektuhan na Every day. yung normalcy ng buhay niya. So, Opo. pagka ganun, Alzheimer's na yon. More likely, more likely. nagbibigay Opo. na po yun ng warning sa atin. Opo. Dr. Josery, anong edad po nagsisimula na magkaroon tayo ng Alzheimer's disease? Okay. So sa Alzheimer po, ang isa sa pinaka-common na risk factor o kadahilanan ay ang edad. So madalas po nakikita natin to sa mga taong 60 to 65 years old and above. Okay. Ngunit may mga pagkakataon po na kapag mas bata sa family history na nagkaroon at may mga risk factors katulad ng genetics, pwede po itong makita sa mas bata. Pero tama po kayo, sa mas mataas na edad or 60 to 65 years old po and above, ito mas madalas na. Okay. Ano po ba yung mga dahilan para sabihin nagkaroon ka na ng Alzheimer's disease condition? Kasi condition ito di ba?
Okay. Kaya po tayo nagkakaroon ng Alzheimer disease na dementia ay because nagkakaroon po ng pagdideposito ng mga abnormal na protina sa cells ng utak natin. At dahil po sa mga abnormal na protina na ito, nasisira po yung mga cells ng utak dahil dyan lumiliit po yung brain at hindi po nakakapag-function ng mabuti. So ano po ang mga dahilan bakit nagkakaroon ng abnormal na pagdideposito ng cells? Number one po, non-modifiable risk factor would be yung age. Pero ang kaya po nating kontrolin would be physical inactivity, smoking, excessive alcohol consumption. Sa bago pong pag-aaral, kasama po ang air pollution sa risk factor. Head injury o yung mga nagkaroon po ng trauma sa brain Oo. o sa head. Yung less education level, obesity po, hypertension, Obesity. Oo. uncontrolled diabetes, depression, hearing impairment, yung hindi po natin pinapagamot na pagkabingi, kasama din po yung visual loss o hindi po napapagamot na panlabo ng mata, at mataas po na bad cholesterol o yung LDL na Taas cholesterol. na cholesterol din, ano? Yan po mga po. May tanong ko dito, isang kapanalig ko natin, namamanaw po ba itong pagkakaroon ng Alzheimer's disease? Paboritong tanong po sa amin yan, Sir Ricky. Usually po, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng Alzheimer's na matanda na, 60, 65 years old, 70 years old, kahit po 3 sa pamilya ang meron, mas maliit po ang chances na namamana yan. Mas mataas po ang chances na yan ay namamana kapag ang simptomas po ng mga kapamilya mo ay nagsimula ng mas bata, less than 60 years old, 50s o 40s, yan po ang mas mataas ang chances na namamana siya. Dok, ano yung mga unang-unang senyales na may Alzheimer's na ang isang tao? Okay. So definitely po ang pagbabago sa memorya. Mapapansin niyo po ito, sir, kasi paulit-ulit. Katatanong lang, itatanong na naman. Okay. Oo, medyo makulit po sila, paulit-ulit po ang tanong. At ang madalas po nilang nakakalimutan, ano yung recent na nangyari. Magkikwento yan tungkol sa unang panahon, pero yung kung saan ka kumain kanina, anong kinain mo kagabi, yung mga recent events po, yan ang mga hindi nila maaalala. Nakaka-misplace po ng mga bagay na hindi na nila makita, tapos magbibintang. Minsan yan po ang mga Delikado. Opo. Nahihirapan sa pamilya, no? Opo, nahihirapang magbigkas ng mga salita o pag-intindi. May sinasabi ka, di po naiintindihan. So yan po ang tinatawag naming language problem o nakakalimutan po yung pangalan ng mga anak. Kasi minsan normal po sa atin, nakalimutan mo yung classmate mo nung unang panahon, hindi mo maalala, nakasalubong. Pero iba na po yan kapag nakalimutan na po yung mga pamilyar na tao katulad ng anak o mga apo. Pwede pong pagkalito sa lugar, naliligaw na po sa mga pamilyar na lugar. Ako, may kakilala akong ganun. Pero pamilyar po. Hindi angkop na desisyon o judgment. Kunwari, 500 po yung kailangang bayaran. Oo. 20 pesos lang po yung inabot na Ayun, bayad iba na yan, Dok. Talagang nalilito. tumatakas na yun. Ayaw lang magbayad na. Nawawalan din po ng gana sa mga usual na gusto nilang ginagawa. At minsan po nagbabago ang ugali. Nagkakaroon po ng mood swings. Kasi minsan napofrustrate po silang di nila maalala, nagiging a little irritable. Pero common pong nakikita namin, yun pong nawawalan ng gana. Minsan ayaw nang lumabas, dati naman po mahilig lumabas. Sa more advanced stage po, sir, nagkakaroon po ng hallucinations, yung may nakikita. O kaya po, nakakadumi o nakakaihina sila sa kanilang salawal. Yun, o kaya po, kakilala rin akong ganun dito. Dito sa studio namin. Ayan, o minsan po kahit simpleng pag-unawa, may sinabi ka o inutos ka, hindi na po talaga naiintindihan. So yan po yung mga common na mga senyales ng Alzheimer disease. Mga kapanalig, kung halimbawa napansin ninyo yung isa o dalawa o tatlo dito sa mga symptoms ka sinasabi ni Doktora Jocelyn, agad-agad, ewan ko kung tama itong sasabihin ko, Doktora, pumunta nyo na sa doktor, espesyalista, para makita kung meron nga Alzheimer's o wala. Kasi early detection is better no? Dan yung medyo malala na, saka may dinala sa espesyalista. Tama po. Tama po kayo, sir.
Ngayon, nagagamot ba yung Alzheimer's, Dok? Yung definite nag-treatment po sa ngayon, hindi pa siya available. Ngunit, may mga gamot at may mga pamamaraan na binibigay para mapabagal po ang proseso ng deterioration o paglala. Meron pong mga available na ganyan, Sir Ricky. So, namamanage naman yan, Dok. Yes. Pero yung cure, wala pa. Definite cure po. Yung definite cure po, wala pa. Pero yung mga symptomatic treatment po, meron tayo. Yan. Oo. Dok, dito sa Pilipinas, paano yung therapy o yung paggagamot para kung may halimbawa may Alzheimer's disease ka? Okay. Meron po tayong dalawang pamamaraan. Pharmacologic, ginagamitan po ng gamot. Depende po sa kung ano yung kanilang pangangailangan. So pag makakalimutin lang at wala pong pagbabago sa ugali, bibigyan po natin sila ng mga tinatawag na gamot to symptomatically treat the condition. Katulad po ng donepezil or memantine. At ngayon, may mga bago pong gamot na lumalabas, yung mga tinatawag na anti-amyloid antibodies. Pero, katumbas po ng gamot, yung mga non-pharmacologic therapy po, music therapy, cognitive stimulation therapy, art therapy, reminiscence therapy, sir, gagawin mo yung mga noong unang panahon. Minsan po, pag nagki-Christmas party kami sa aming Geria Center, kami po ay naka-costume ng 70s or 80s. Ang tawag po namin doon ay reminiscence therapy. At syempre, yung mga environmental therapy po at environmental changes na pinapagawa sa family. Very interesting. Yung mga gamot po ba rin dati na ginagamit para sa pagmamanage ng Alzheimer's, pwede mo na makuha through PhilHealth o may mga nasa clinic natin, mga public clinics, public hospitals? Yeah, actually po, sa National Center for Geriatric Health po, talaga pong hospital siya for the elderly, meron po tayong mga available na mga gamot at therapy po doon. So, hindi lang po pharmacologic o gamot, pati po non-pharmacologic ino-offer po natin sila dyan. At meron na din pong mga iba't ibang geriatric specialty centers sa buong Pilipinas. Oo. Kung ikaw ay isang family member at yung kamag-anak mo may Alzheimer's, paano mo matutulungan niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Okay? Iba yung pagsuporta po at pag-unawa at mahabang pasensya po ang kailangan natin. So makipag-usap po sa pinakasimpleng pamamaraan na naiintindihan nila. Kailangan po medyo mas mabagal po tayong magsalita. Huwag po tayong mapapagod kung sakaling sila'y paulit-ulit. At iligpit po yung mga gamit din na maaaring maka-aksidente sa kanila or makasakit. At the same time, habaan nga po yung pasensya kasi minsan po, tayo rin ay napapagod kapag sila po ay paulit-ulit kasi paulit-ulit din po kayong sasagot. Oo. Pero wag nyo lang pagurin na, kunyari, may utang papaalala nyo araw-araw may utang. Huwag na, kalimutan nyo na yun. Meron na Alzheimer's At never argue po talaga, Sir Ricky. Correct, Makipag-argue sa kanila. Diba? Ano yung mga lifestyle management, Doc, sa kapamilya nating may Alzheimer? At ano ang role ng nutrition po para hindi na po lumala ang Alzheimer's? So, ang pinaka-importante po, follow a daily routine. Dapat po yung routine niya para hindi niya makalimutan, paulit-ulit po yan. So, anong ginagawa sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pwede pong magkaroon ng konting change pero mas maganda po kung it would be a daily routine. Mas healthy po na diet, mas maraming exercise po sa brain, physical exercises, good health-seeking behavior, at environmental changes. Pero tama po kayo, ang nutrition po kasi ay isang parte para lumala ang problema. Kasi minsan nakakalimutan nilang kumain na sila. So, opo, kain po ng kain lalo, tumataas po ang sugar. Or minsan naman po, akala nila kumain na sila, hindi pa po sila kumakain. So, ang nangyayari po, pumapayat po. So, opo, may mga pagkain din pong very good for the brain, katulad ng fish, kasi healthy po yan dahil rich in omega-3. Maganda din po ang nuts, totoo po yun, na ang nuts ay food for the brain. And then, yung atin pong fish, vegetables, and then yung fruits at saka po egg. So yan, at saka sabi po nila, sir, yung Mediterranean diet, according sa pag-aaral, yan daw po ang maganda sa memorya. Maganda. Oo. At least hindi naman mahal yung Mediterranean. How about yung mag-intake ka ng ginkgo biloba, yung mga ganyan? Mga supplements. Pwede pa ba yun? Opo.
talaga pong napatunayan ng pag-aaral para po sa may Alzheimer na. Okay. Meron na pong available na gano'n. May available na yan. Opo. Oo. Okay, Doc, bilang pangwakas po, no? At sana mo maulit ito sapagkat marami talaga sa ating mga kapanalig. At least ngayon malinaw diba? Na ito po ay pag-uulyanin pero baka hindi yung simple. Pagka naka-apekto na dun sa buhay ng pasyente o nung isang tao, maaari talaga itong tawaging Alzheimer's. Bilang pangwakas po, ano pong may papayo natin sa ating mga kabarangay para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon? Okay. So actually po sa bawat 3 segundo, meron pong isang tao sa mundo ang nadadiagnose ng pag-uulyanin. Kaya definitely, Sir Ricky, kailangan po natin itong maiwasan. Sabi nga po, if you don't use your brain, you will lose it. Correct. Kaya bukod, kaya bukod po sa pag-ehersisyo ng katawan, kailangan po ang pag-ehersisyo ng isip. Tayo po ay magbasa ulit, tayo po ay makipag-talastasan, kumain ng wasto at bantayan po ang ating timbang, maging physically active, umiwas po sa bisyo, magpa-check up po at uminom ng gamot kung kinakailangan at lagi po tayong maging masaya. So, lagi pong maging bukas dapat sa karagdagang edukasyon at bagong kaalaman. Makisalamuha po sa ating mga kapamilya, mga kaibigan, at ang ating pong mga pasyente na may Alzheimer, alagaan po natin sila kung kinakailangan pong dalhin sa doktor dahil may mga simptomas na katulad ng napag-usapan natin kanina. Ang aming pong center or ang mga memory centers po, lalo na sa National Center for Geria Health, ay bukas po sa ating mga pamilya, mga family members, kasi kami po ay handang tumulong sa inyo. Okay. Very good. Sana ating mga kapanalig, yung mga nakikinig ngayon, naintindihan ninyo at gawin ninyo itong mga payo ng ating kagalang-galang ng Dr. Jose Rian Katindig de la Rosa. Maraming salamat po sa inyo, Doc. At para dun sa mga gusto pa ng mga health tips, makakaigi sa ating kalusugan, punta lang ko kayo dun sa ating mga Facebook pages, YouTube, hanapin nyo lang po, Barangay Belkens o Belkens Pharma. At syempre, tignan nyo natin yung ating mga videos sa iba't ibang sapagkat ang sama-sama po nating pagkatuto sa kalusugan ay makakabuti po para sa ating bayan. Maraming salamat po at sa susunod po na Kabarangay Belkens episode. Ang programang ito ay itinsa inyo ng Belkens Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga.